qualified sa diversion. Kapag si CICL ay disqualified sa diversion, pwedeng dahil hindi pumayag yung parents o di naman kaya yung nagawa niyang krimen ay more than 6 years, automatically, okay, di ba, instead na diversion, yung pagpupuntahan mo, pupunta ka na ngayon sa court. Siyempre, bago pumunta sa correction pillar, sa court muna. At anong court yun? Family court. Okay, ngayon, si prosecution, gagawa na ngayon ng preliminary investigation. Hahanapin doon kung merong probable cause. Kapag na-confirm na merong probable cause, therefore, magpapasa na siya ngayon ng information. Okay, so, aside from that, pasok sa prosecution kapag kahit qualified sa diversion, kaso yung parents ayaw pumayag doon sa kasunduan during the mediation. Diba? Pag sa diversion proceeding, ang ginagawa natin, pinaghaharap-harap natin yung CICL kasama ng kanyang parents or guardian, yung biktima, yung social worker, yung barangay, itinatry nila magkaroon ng agreement. Pero since hindi magkaroon, okay, or hindi sila nag-come up sa tinatawag na contract of diversion, ang mangyayari nun, syempre kapag ayaw ng parents pumayag doon sa klase ng diversion program, automatically magiging disqualified siya. Therefore, kaso na lang, kasi ayaw naman pumayag, ayaw naman nakipag-settlement. Third, diversion is not appropriate for the child in conflict with the law based on the social worker's recommendations. According sa recommendation ni social worker, napansin niya na yung bata, okay, kahit sabihin natin na yung siya ay qualified sa diversion, okay, kaso yung actuations ng bata o yung ugali niya, parang merong chance na maging panganib sa society. Okay, therefore, pwede siyang mag-recommend na yung bata ay dumaan na sa formal court proceedings. Okay, so, yan yung function ni prosecution. Now, kapag natapos na yung part ni prosecution, mag-i-issue na siya ngayon ng tinatawag na preliminary investigation. Okay. Ano yung purpose ng preliminary investigation? Again, ano ang aalamin doon? Determination of probable cause. Tandaan yan. Ngayon, kapag napag-alaman na mayroong probable cause doon sa krimen na nagawa, mag-i-issue na siya ngayon or magpa-file na siya ngayon sa family court. In the absence of family court, saan siya pupunta? Kapag walang family court sa lugar? RTC. Regional Trial Court. Kasi yun yung kapantay niya. Okay? Tandaan din yan. Now, after the family court, okay, within 45 days po, okay, from the start of the PI, okay, halimbawa, nag-start na yung preliminary investigation, doon na po mag-start ng counting ng 45 days. Na dapat, na-i-file na po yung alin? Yung information. Okay, so, since may information na, anong next na gagawin? Siyempre, doon na tayo sa court proceedings. During the trial, the court shall order, okay, di ba ongoing yung kaso? Ongoing na yung kaso. Saan ngayon mapupunta yung bata? Meron tatlong option. Pinakauna, release by virtue of recognizance on his or her parents and other suitable persons. Bakit? Dito sa pangalawa, the release of child by virtue of bail. Diba dun, kung matatandaan ninyo sa rights of the CICL, nandun kasama yung right to bail. Okay, karapatan ng isang bata ang makapag-piyansa. Okay, if the child is to be detained, okay, halimbawa, wala namang parents or talagang kailangan niyang i-hand over para sa custody ng bata or parang nakikita na at risk yung bata na or prone siya makapag-commit ng crime. So, saan siya dadalhin? Then, itatransfer na siya sa youth detention home. Okay? Kasi nga, di ba, ongoing yung kaso. So, saan mag-isa yung bata? Kung hindi sa poder ng parents niya, kung hindi siya pinansahan ng
ng parents niya, or kung hindi man afford ng kanyang parents na mapiyansahan siya, saan siya mag-stay? Youth detention. Okay, so detention of the child shall be ordered only as a last resort. Pero syempre, halimbawa, ikaw ay parents ng batang nakulong, syempre, pipiliin, hahanap ka ng way para mapiyansahan yung anak mo. Pero kung talagang ikaw ay isang parent na kahit isang tuka, syempre, hahayaan mo na lang yung anak mo sa youth detention. Okay, so, automatic suspension of the sentence. Take note, that is one of the rights of a CICL. Di ba nandun din sa second to the last, the right to automatic suspension of the sentence. Kapag napag-alaman na siya ay guilty of the offense charge, okay, ano mangyayari? Hindi siya i-detain, ibabalik sa bahay Pag-asa, hindi rin po siya agad-agad idadala sa penal court, kung hindi, isususpende yung kanya sentensya. Okay, so, if the CICL is found guilty, the court shall place the child under suspended sentence. Ayan. Without the need of application. Bakit hindi na daw need ng application? Automatic na. Yan. Kasi nga, automatic na yan sa kanya dahil karapatan niya yun. Take note na kapag ikaw ay merong karapatan, hindi mo na yan kailangang i-apply pa. Bakit? Inherent na yan sa'yo eh. Bakit? Kasi nga, privilehiyo mo yun bilang isang bata. Okay. Next. Until what age siya pwede magstay sa loob ng Youth Rehabilitation Center? And 21 years old. Diba? Kasama yun dun sa tanong natin nakaraan na hanggang anong maximum age pwede magstay yung bata or pwede maging suspended yung kanyang sentence until the child reaches the age of 21 years old, not 18 years old. Kasi may mga nakukulong ng at the age of 17. Oh, paano mangyayari doon? 17 years old. Oh, isang taon na lang mag-18 anyos na siya. So, paano natin ma-test or makikita o monitor kung talagang nagbabago na siya? Kung sa loob lang ng isang taon mo siya o sa bahay. So, masyadong maiksi yun. Kaya ang nangyayari, may mga nag-extend doon hanggang 21 years old. So, that is the justification. Okay? And the court shall order the detention of the child in a youth. Okay, take note ha. Youth Rehabilitation Center where he or she shall undergo the appropriate disposition measure. Take note of this term. Disposition measure. Okay? Ano yung term na yan, ma'am? Pag sinabi natin disposition measure, ito yung pag-monitor ng social worker kung nagbabago na ba yung bata sa loob ng YRC. Okay? Tandaan yan. Pag sinabing disposition measure, yan yung pag-monitor. Nino? Walang iba kundi Social worker. Kung yung bata ay talaga nagbabago or hindi. Okay? Next. Discharge of the child in discharge of the CICL. Kailan mati-discharge yung bata? Kapag lumabas siya sa YRC at kapag siya ay nabago ng rehabilitation center. Okay. Ano mangyayari sa kaso niya? Again, as part of his right to consider his or her proceedings be considered confidential and privileged, lahat ng kanyang kaso ay Dismiss. madi-dismiss. At yung mga records niya, mawawala. It is as if the child hasn't committed any crime. Okay? So, kahit sabihin mo bang na-guilty na pala siya, ma'am, sa family court, okay, the mere fact na nagbago siya sa Youth Rehabilitation Center at nirecommend ni social worker kay court na yung batang yan ay nabago or na-fulfill, ibig sabihin, okay, nabago siya ng programa. Therefore, kapag natapos yung stay niya sa Youth Rehabilitation Center, madi-dismiss po yung kaso niya kahit guilty siya. At bukod pa doon, lahat ng kaso niya, wala kang makikitang bakas. Okay? Yan yung ini-enjoy na right ng isang child in conflict. Okay? Next! Return of the CICL to court. O kailan siya babalik sa court?
Rehabilitation Center. Bakit mababalik sa court? Bakit? Simple lang. Kasi itutuloy na po yung suspended sentence. Therefore, doon na po siya babasahan ng final judgment ni court or ni judge. Nagigets? Nakakasabay ba? Nakakuha? Okay, so doon siya babalik ha. Hindi siya agad-agad ikukulong pag hindi siya nagbago. Kailangan mo muna siya ibalik sa court kasi nga, kailangan mo na siyang basahan ng kanyang final judgment. Next, probation. Is it considered a right or privilege? Right. Privilege pagdating sa Adult. Pero pagdating sa bata, Right. hindi matter of right siya. Yan, tandaan ninyo. Okay? Kahit sa board exam, tinatanong yan. Pagdating sa adult, Privilege. probation is only a matter of privilege. Privilege. Pero pagdating sa bata, it becomes Right. a matter of right. Okay. Now, a CACN whose sentence was executed by the court. In-execute na nga. Kasi nga hindi na-fulfilled eh. Ibig pong sabihin nun, diretso na siya sa kulungan sa penal court. Hindi. Meron pa rin po siyang chance na i-serve yung kanyang sentensya sa labas. And that is through the probation. Lalo na kapag ang kanyang sentensya ay Not more than 6 years. not more than 6 years. Sabihin na natin, ang kanyang sentensya ay aabot lamang po ng 5 taon. Okay? Automatically, probation niyang batang yan. Hindi mo na kailangang applyin. Bakit kasi? Karapatan niya po yun as a bata. Therefore, instead na i-serve niya yung kanyang sentensya sa loob ng penal court, isi-serve niya yun sa labas. Kailangan niya na lang mag-report sa kanyang probation officer. Yes. Okay. Yes. Eh, mas feel others opinion mo, may mga conditions dito na kapag may na-violate, ano po yun? Yes. Okay. Kapag, ganun din po sa bata. Okay. Kapag may violate ka na kahit na anong kondisyon doon sa probation, for example, hindi ka nagpakita sa probation officer mo, okay, babalik ka ngayon sa court para saan? Para i-serve mo yung original sentence mo. Okay. So, kahit yung bata, nag-serve na siya ng 1 taon. Okay. Usually naman ang probation, tumatagal lang yan ng 2 years eh. Okay. So, nag-serve ka na ng 1 taon sa labas, kaso yung bata hindi na nagpakita sa probation officer. O, nilabag mo na ba yung ano mo nun, yung agreement mo nun? Yes. Therefore, kailangan kang ipatawag ngayon sa korte. At kailangan na siyang ipatawag sa penal court. Yung sinerve niyang 1 taon sa labas, hindi po yun magkakawat. Therefore, yung original sentence po yung i-post dun sa bata. Kung 5 years yung kanyang sentensya, 5 years kang makukulong sa penal court. Bakit? Kasi binigyan ka na nga ng pribileyo, di ba? Binigyan ka na nga ng chance na instead sa loob mo bunuin yung sentensya mo, lumabag ka pa rin. Okay? Parang ano na yun? Parang pang-aabuso na yun. Obvious ungratefulness. So, offenses not applicable to children. Persons below 18 years old shall be exempt from prosecution for the following crimes. Okay, so hindi kailangan makulong ng mga bata na below 18 years old kapag ang nakumit nilang crimes ay vagrancy. Okay, ano yung vagrancy? What do we mean by vagrant? Pagiging vagrant. Yung Mapagbigay. pagiging ano? Mapagbigay. Kasama yan sa status offense. Malaway mo. Ayan, pagiging palabo, yung palipat-lipat ka ng bahay. Ayan. Mendicancy. Ano yung ibig sabihin ng mendicancy? Limos. Okay. O, mendicancy. O, sniffing of rugby. Kaya Rugby. matataka kayo. Mga bata, kulong na bata na nag-umiitim ng rugby. Kasi nga, kapag ang bata ay nahulihan na nagra-rugby, okay, exempted po siya from prosecution. Ang ginagawa lang dun sa bata, dinadala sa saan? Usually sa DSW. O, rehabilitation. Process of rehabilitation. Okay, ang purpose natin kung bakit natin nilalagay sa rehab ang isang bata is in order for the child to be provided with intervention, approaches, and strategies that will enable them to improve their social functioning with the end goal of the integration to their families and as productive members of their communities.
So, just the same with the adult, ang pinaka-purpose natin kung bakit natin nire-rehabilitate ang isang tao is to what? Make them ready for their reintegration to the mainstream society. At para maiwasan na lumala pa yung magagawa niya habang bata pa siya. Okay? Next, no child shall be received in any rehabilitation or training facility without a valid order issued by none other than the family court after a hearing for the purpose. O separate facilities from the adults, alam niyo naman na yan. Siyempre, kailangan nakaseparate siya sa mga matatandang offenders. Diba? That is another right of the CICL to be separated from adult offenders at all times. Next. O female children, okay, syempre, yung mga batang babae, hindi lang naman lalaki ang nakukulong na pasaway. Okay, meron nga sa Bahay Pag-asa dito, meron dyan maraming mga batang babae. Magugulat kayo kapag kayo ay nag-immersion dyan kasi makikita ninyo yung mga bata doon, karamihan, mga mayayaman or may kaya. Tapos, ang dahilan kung bakit nakumit sila sa Bahay Pag-asa kasi nagre-rebelde sa pamilya. May mga babae na ang gaganda ng putis, okay? Tapos yung mga gadgets, mga iPhone, although bawal sila nung gumamit, pero pagka binibisita yung pamilya, pwede silang makagamit. So, gender sensitivity training, Kaya na yan. no personnel of rehabilitation and training facilities shall handle children in conflict with the law without undergoing gender sensitivity training. Okay, sinong batas ang nag-establish ng Bahay Pag-asa? Hindi. 10-6-10. 10-6-30. 10-6-30. Okay, siya ang nag-create sa Bahay Pag-asa na ang dating tawag natin ay Youth Detention Center. Pala. Dito na tayo kasi ano na to? Tapos na yun. Madali na lang na intindihin. O, para mabigyan kayo ng idea para sa gagawin ninyo next week. Okay, so, dito kasi, ang ginawa dito, okay, nakaseparate kasi yung children 15 years old and below, yung 15 years old and below without discernment, children above, below 18, who acted without discernment, at yung with discernment. Okay. Pero technically, nagbingit din naman sila halfway. So, saan sila nagbingit? Okay, as you can see, mag-start tayo sa a child commits a crime. Okay, na ang tatawagin na natin sa kanya ay CICL. Therefore, dadalhin na siya ng authority. Okay, saan? Sa custody ng police. Okay. The LEO or the law enforcement officer takes custody of the child. And, okay, take note, kailangan magpakilala ni Leo. Walang gagamit ng word na term ng police next week ha. Kuya. Leo ang tawag natin, law enforcement officer. So, si Leo magpapakilala ng kanyang sarili, hindi siya pwedeng naka-uniform, di Yes, ba? ma'am. So, kailangan magpakita siya ng kanyang badge at ng kanyang identification card. Yun yung ipapakita niya sa bata. Then, anong gagawin niya pa? Kailangan niya ipahayag dun sa bata at i-explain kung bakit siya kinukuha or being taken into custody. And then, syempre, yung kanyang constitutional rights, yung Miranda rights ng bata. Okay. And, ayan, function pa or responsibility ni Leo ang alamin yung edad ng bata. Okay, take note, siya yung mag-aalam sa edad ng bata. Within how many hours? Within 8 hours. Okay, aside from that, within 8 hours also, dalawa pa yung kanyang major responsibility. Una, ma-inform yung tatlong tao. At sino-sino yung mga yon? Una, Parents. si parents. Pangalawa, si social worker. Ang ibig sabihin ng LSWD, DO is Local Social Welfare and Development Officer. Social Welfare and Development Pinaalisi lang Officer. natin through use
using an abbreviation. Third is Public. from the PAO, Public Attorney's Office. Office. Okay, so yung mga tatlong yan, within 8 hours, kailangan na-inform na yan agad ni Leo. Then, ano yung pangalawang responsibilidad niya? Kailangan niya rin pong dalhin yung bata sa pinakamalapit na public hospital. And what is the purpose of that? It is for Mental the health. purpose of Mental health. physical and mental Mental examination. Okay. Bakit? Bakit nito gagawin? Baka Because to ensure na Trauma. okay. Baka matrauma. Una-una, yung bata, okay, mat-check kung wala siyang sugat, kung hindi nanganganib yung buhay niya. Pangalawa, magiging protection niya yon kasi pwede niya yung gamitin. Pwedeng gamitin yun ng bata against sa kanya. Diba? Na bakit mamaya sabihin ng bata, ay sinaktan ako ng pulis, ay inano ako, pinagsamantalahan ako ng pulis. So, the medical examination will serve as a proof na ano, na wala kang ginawang kahit na ano doon sa bata. Okay, so, yan yung kailangan gawin. Now, kapag dinala na, okay, di ba nga na-inform na yung tatlo, okay, present ba si parent or guardian? Okay, so, it's either yes or Yes. no lang yan. Kapag Yes or no. hindi, okay, halimbawa, may mga instances na yung bata ay abandonado, o di naman kaya wala talaga yung parents, anong gagawin? Eh, wala kang may present na parent or guardian. Social Ano work. yung magiging kapalit nun? Social Because, work. Okay. Pwede mong in place of the parents. Okay. Or sa halip na yung parents or guardian, pwedeng sila yung ma-inform. Okay. Sino-sino yan sila? Duly registered NGO or non-government organization. Aside from that, pwedeng faith-based organization, part ng religious group. Okay. Na pwedeng mag-vouch para dun sa bata. Pangatlo, Barangay officer. officer, kung wala talagang parents. Pangapat, member of the barangay council for the protection of the child. Okay. Each barangay meron po yan silang BCPC. Okay. Mandato po yan ng bawat LGU na dapat meron kayong BCPC. Next, LSWDO, kung wala talagang parents or guardian. And, of course, DSWD. Okay, so, sa halip na yung parents, kung wala talaga, kung yan ay isang bata musmos, or wala naman talagang kinagis ng parents, sila yung pwede nating i-inform. Okay? If the parents is available, another question, safe ba yung bata? Okay? Wala ba siya, hindi ba nanganganib yung buhay niya? Baka mamaya, yung batang yan, balikan nung nagawa niya ng krimen. Kasi may mga bata na nakapatay, syempre dahil bata, ang gagawin ng kapamilya ng biktima, papawian niya yung bata. Okay? So may mga ganong instances. So, ibig sabihin, yung buhay ng bata ay nanganganib. So, ano yung dapat mong gawin? Okay, so, dalawa lang yan. Kung hindi nanganganib yung buhay ng bata, therefore, since yan ay 15 years old and below, automatically, kailangan mong i-release na yan sa parents. Okay? Kahit ano pang nagawa niyang krimen. Okay? Saan ilalagay yung bata? Kasama ng kanyang parents. Okay? Kapag naman endanger yung bata, saan siya dadalhin? Okay? Siyempre, i-hold natin siya for temporary custody. Saan custody yung dadalhin? LSWDO. Sa Child Youth Youth detention home, sa rehabilitation center, NGO. or sa government facility. Okay? So, kailangan yung parents, therefore, ma'am, kapag pa yung 15 years old and below, ano na po agad? Wala na po mangyayari sa kanya. Di ba nga, kapag ka 15 years old and below, anong klaseng program yung ibibigay sa kanya? Intervention diversion. Intervention. Okay. So, kahit pa sabihin mong na-release na siya sa parents, hindi magtatapos yung usapan doon. Bakit? Kailangan po siyang dalhin or kailangan niya pong makipag-participate sa intervention program. Okay? If parents or guardian does not agree, okay, halimbawa, yung bata, tinake over mo,
Okay. Ang nangyari, hindi sila nag-agree na kunin yung bata. So, the local social welfare and development officer shall carefully review the case of the child and file petition for involuntary commitment. Pag sinabi natin involuntary commitment, ikaw na yung magpa-file on behalf of the child. Since siya nga ay nanganganin yung buhay, ang gagawin mo, ikaw yung mag-take over si social worker. Para yung bata malagay sa isang lugar na kung saan siya ay may ensure na safe. May fish nga pala kay Sir Cruz. Long fish. Sinasabi. Kay Sir Cruz. Sinasabi. Si Ivar. Pabulong naman, long quiz. Kay Sir Cruz. Sabi mo gago, hindi pa kami nagdalong quiz yan. Okay pa lang. Kaya ikaw ang magbulong sa akin, sabi. Ano ka ba? Nakakahabol ka ba? Or nalilito? Yes po. Nalilito? Hindi po. Yes, kasi hindi. Nakakuha niyo ba? Nakakuha niyo lahat? Opo. Do you think you can execute this by next week? Exit. Wait lang. Paano ka Ito na mo sa lang group? pakita ko. Mas simple. Yung group. Kumbaga, pwede tayo naman ba? Oo, yung last By time. group, no. Oo. Tanong Hindi, mo. hindi by group naman talaga eh. Hindi, by ano, by person yan, individual yan. Individual ba? Individual yan. Mahaba na. Hindi individual tayo gagawa ng ano. Sabihin mo nga, ano, petition for habeas corpus. Ito, mas madali. Para mas magets. Okay? O CICN, pupunta tayo sa tinatawag na initial contact or the counterpart of arrest. Pero di ba bawal siya? Sa matatanda? Okay, now, nagkaroon na nga ng initial contact. Sino yung mag-perform nito? Walang iba kundi si Leo. Okay. Are there instances na ang isang private individual ang magkukulong sa bata or magdadala sa presinto? Pwede. Kailan yung mangyayari? Natawag? Citizen's arrest or warrantless Arrest. Okay, pero generally, ang magdadala talaga dun sa bata, sa presinto, si Leo. Leo, si law enforcement officer. Now, the responsibility of determining the age of the child falls under the Leo. Okay, siya yung mag-aalam ng edad. Okay. Within how many hours? 8 hours. 8 hours. Okay, so, nadala na yung bata sa presinto. Saan part mismo ng presinto siya dadalhin? Doon sa tinatawag na WCPD. Okay? Ano office yun? Women, Children's Protection Desk. Kasi sila mismo yung merong original jurisdiction or sila yung may responsibility para sa mga kaso involving women and child. Okay? So, WCPD. Now, within 8 hours, bukod sa pag-inform ni Leo doon sa tatlong individual, ano pa yung kailangan niyang gawin within 8 hours? Kailangan niya din pong madala saan? Malapit na Public hospital. Hospital. for the purpose of medical examination, physical and mental examination. Baka mamaya, yung batang yan, sobrang traumatized, hindi mo na makausap ng matino. Diba? Tapos, o di naman kaya, nakapatay siya, pero pinatake din siya ng biktima. Nagdudugo yung leeg. Okay. So, kailangan niya talagang magkaroon ng kaunang lunas. Okay. So, after the medical examination, napablatter mo na, okay, what else? Na-inform mo na yung tatlo, kailangan mo na po siyang i-hand over kanino? Kanino na siya i-hand over? LSW. Social worker. Okay, social Worker. Bakit? Si social worker ngayon ang mag-aalam kung meron niyang Discernment. Okay. Gano'n po yung katagal, ma'am, yung pag-alam ni social worker kung may discernment? It takes
weeks up to 1 to 7 days. Okay? Isang linggo. Para alamin or assess ni social worker kung meron ba talagang muwang yung bata. Okay, so, what else? Paano ka ulit aalamin yung edad ng bata? Ano yung mga documents? Ayan. PSA. PSA, birth certificate, baptismal, okay, school ID or records. Bakit? Kasi meron tayong mga records dito sa school indicating or suggesting our age. Diba? Or, even the testimony of the child himself or herself. Now, if any of these documents are not present, or the absences of this, what will we do? Presumption of minor. Ayan, magte-take over yung presumption of Minority. Wherein, i-assume mo, okay, na yung bata na nakuha mo ay talagang bata. Bata. Okay. Bakit? Kasi despite the effort na ginawa mo, nakipag-partner ka na sa iba't ibang ahensya ng gobyerno, sa pulis, sa simbahan, School. sa barangay, and yun, hindi mo pa rin ma-confirm na yung bata ay talagang bata kasi walang kahit na anong document. Kasi nanggaling pa ng probinsya eh. Nakipag-contact ka na sa probinsya, wala rin kasi abandonado pala yung bata. So, mukha namang bata yung nahuli mo. Therefore, presumption of Minority. May enjoy ng bata yung privileges and rights ng isang bata. Bata. Yes. Ang discretion na ba nila yun? Discretion? Paano discretion? Decision niya na po ba yun na i-identify or i-indicate niya na kanino yung bata? Yes. Magiging ano na siya, discretion. Why? Kasi nga, ang sinasabi natin dito, kapag wala ka na talaga ginawa or wala ka na talagang chance na ma-confirm despite your effort. Eh kaso nga, di ba meron tayong 8-hour golden rule. Okay, time is running, so kailangan mo na talagang mag-start or mag-decide kung ano yung next na mangyayari. Now, determination of discernment is initially made upon by a local social welfare and development officer. LSWDO. Okay. Kung masyadong nakakabahan, pwedeng sabihin LSWDO na lang. Okay, so, it is on her responsibility. O, take note ha, edad sa police, discernment sa social worker. Okay, dalawa lang yan. Pag without discernment and with discernment. Pag without discernment, anong mangyayari nga ulit? Saan Intervention. ilalagay yung bata? Intervention. Intervention. I-release ba yung bata sa parents? I-release? 15 years old and below? Yes. 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 Kailangan. Okay. Bakit? Kasi nga, hindi mo na siya kailangan i-hold. Okay. Any longer. Kasi nga, okay, 15 years old and below siya, automatically exempted yan from any criminal liability. Pero, kailangan niyang mag-undergo ng Intervention program. Ganon din po sa batang over 15, below 18 po acted without discernment. Intervention pa rin. Kailan siya magkakaroon ng diversion? Kapag yung bata ay over 15 but below 18, pero With discernment. meron po siyang muwang. Okay. O, sabi ni social worker, within how many days ulit? 1 to 7 days. Nakapag-decide siya na, ay, yung batang to, ano na, alam niya na kung ano yung consequences ng action niya. Alam niya na posible siyang makulong. Therefore, meron siyang discernment. Okay, so, anong mangyayari sa kanya? Diversion. Pero, lahat ba pwedeng pumasok ng diversion? Hindi. Hindi. Diba? It's either qualified ka or disqualified ka sa diversion. Okay, so, dito nakikita natin, okay, kung sino ba ang qualified at disqualified for diversion. Okay. O, pag qualified, sino ulit yung qualified for diversion? Yung mga kaso ay 6 years below. Not more than 6 years. Or 6 years and below. Take note, kailangan natin maging eksakto ha. Pag 6 years and 1 day, qualified, disqualified. Disqualified. Kapag 6 years eksakto,
Qualified. Okay. Pag more than 6 years, disqualified. Kapag 6 years and below, qualified. Therefore, kapag qualified yung bata at nag-agree yung parents or guardian niya doon sa diversion, yung bata, papasok na sa diversion proceeding muna bago program. Yung proceeding na to, ito yung anong nangyayari sa diversion proceeding? Ano yan? Yan yung time na, na harap sila. Diba? Ayan, mediation. Mediation. Ito yung, andyan yung biktima, andyan yung CICL, andyan yung kanyang parents or guardian, andyan yung presence ng barangay, andyan yung presence ng social worker. Ano yung tinatry nila? Tinatry nila na makapag-come up sa isang agreement. Diba? Agreement. Kapag nagkaroon na ng agreement o pumayag ka na ito yung magiging diversion ng anak mo, diversion program, ano yung tawag dun sa agreement na yon? Written agreement. Ano yung tawag doon? Lumabas yun sa exam. Ano yung tawag? Contract of diversion. Okay. Contract of So, dun sa letter, ang tawag, contract of diversion. Okay. Na dapat pirmado yan ng bata, okay, ng social worker, at lahat ng present doon. Okay, para makonsider natin siya as valid talaga. Okay, now, kapag meron ng contract of diversion, direction na po sa tinatawag na Diversion program. Okay, yung diversion program, kahit na anong programa, pwedeng counseling, group counseling, at sa diversion program, kailangan ba sumama din or mag-participate din yung parents or yung family? Yes, kailangan. Okay. So, hindi lang yung bata yung magpa-participate, kahit yung parents at yung kanyang family ay merong involvement. Now, punta tayo sa pangalawa. Kapag naman disqualified yung bata. Kailan siya ma-disqualify sa diversion? More than 6 years. More than 6 years yung kaso. Or, di naman kaya, yung parents or guardian niya, hindi pumayag sa diversion program. Kahit pasok naman yung kanyang kaso sa diversion. Diba? So, halimbawa, dito, during the mediation or agreement, sabi ng parents, ay, ayoko nung anak ko mag-community service. Ay, ayoko ng ganyan. Hindi ako pumapayag. O, dahil hindi kayo nag-come up sa isang agreement, okay, walang nangyari dun sa pagharap-harap ninyo. Ang mangyayari, Family card. okay, disqualified na yung CICL. Therefore, kapag disqualified yung CICL, anong mangyayari sa kanya? Diretso na siya kay Prosecution. Balik ulit siya kay law enforcement officer para ma-idala siya sa prosecution. Ano yung purpose nun? Ayan, para Family sa court. prosecution, mag-start na ng tinatawag na Preliminary investigation. Hahanapan kung merong probable cause. Kapag nagkaroon ng probable cause, ano yung i-issue? Ano yung tawag? Information. Saan ipa-file? Ipa-file siya kay Family court. Eh, hindi naman lahat ng area dito sa Pilipinas may family court. RTC. Ano yung next option? RTC. Or Regional Trial Court. Okay? Nagets ba? Nakuha? Next, nandito na tayo sa family court. O sa RTC. O dumaan na sa arraignment, sa plea bargain, sa plea. Okay. Nagkaroon na ng pre-trial, trial, hanggang nandoon na sa judgment. Okay. Dalawa lang yan. It's either not guilty or guilty. Okay. Dalawa lang. Pag not guilty, yung bata, may kulang yung ebidensya sa kanya, hindi siya umabot sa proof beyond reasonable doubt. Therefore, ano mangyayari sa kanya? Yung kaso niya ay Dismiss. Yung bata Acquit. Okay. Kapag ganun yung nangyari, yung bata kailangan mo agad-agad i-release. How about
search ka sa NBI, wala kang nadedetect na crime. Bakit? Kasi yan ay isang privilege ng isang Bata. No criminal records to be seen. Okay? Gets? Punta tayo dun sa guilty. Kapag siya ay guilty, babasahan na ba agad ng sentensya? Babasahan na ba ni Judge ng hapon? Hindi. Hindi siya pwedeng basahan ng hapon na guilty. Bakit? Kasi Ibabalik. naka-automatic Automatic suspension. siya. Di ba? It is one of the right. Okay. Karapatan niya yun na maging automatic suspension yung kanya sentensya. Now, saan siya dadalhin kapag naka-automatic suspension na yung kanyang sentensya? Disposition. Saan siya magkakaroon ng disposition measure? Pag Sa loob na-full- ng Youth detention no. Rehabilitation. detention na naman kayo. Youth rehabilitation. Rehabilitation Center. Okay. Malinaw yan ha. Sa Youth Rehabilitation Center. Ano yung gagawin nyo ni social worker? Okay, siya yung mag-monitor sa pagbabago ng bata. At anong tawag dun sa pag-monitor niya na yun? Disposition measure. Sino yung gagawa nito? LSWDO. Worker. Okay. O, dalawa lang yan. LSW. Okay, it's either i-recommend ni social worker kay court yung word na fulfilled or yung word na not fulfilled. Okay? Pag sinabi natin fulfilled, ibig sabihin lang yan, nabago siya sa loob ng rehabilitation center. Okay? After yung doon na ginagamit natin, fulfilled. Ibig sabihin, nabago siya. Kapag nabago siya sa loob ng rehabilitation center, okay, anong gagawin ni social worker? Siya ngayon yung mag-recommend. Okay. Sino yung mag-monitor sa kanya sa loob? Social Sino worker. yung mag-recommend? Social worker. Social pa worker. rin. Pero yung pinaka-decision at ang granting authority walang iba kundi si Court. Bakit? Babalik at babalik kay court kasi si court yung mag-dismiss na kaso. Now, sabi ko sa inyo kanina, kahit siya pa ay guilty noong siya ay trinay sa court, sa family court, kapag nabago siya or na-fulfilled siya sa loob ng YRC, okay, release pa rin yung magiging outcome niya at no criminal record pa rin. Okay? Release, no criminal record. Punta tayo dun sa kabila. Not fulfilled. Madali lang. Ibig sabihin na not fulfilled. Hindi nagbago. Tayo na parang demonyo na talaga yung bata eh. Okay? Wala na talagang chance. Okay? Kahit anong gawin sa loob, nagstay na ng 2 years sa loob ng YRC pero wala pa rin pagbabago. Okay? Sakit pa rin ng ulo ng mga taga-rehab. So ano mangyayari sa kanya? Saan siya dadalhin? Execute. Babalik siya sa Court. Family court. Diba, sabi natin kanina, ibabalik yung bata sa family court for the purpose of execution na ng Final judgment. judgment. Okay. Ngayon, babasahan na talaga siya ng atol ni judge. Okay. Ipapronounce na kung siya, ay guilty beyond Reasonable doubt. Okay, now, ha? Promulgation of judgment. Na yung tawag. Okay, so, ipapromulgate na yung judgment na siya ay talaga guilty as charged. Okay, so, kaso, hindi pa rin natatapos dun yung laban ng bata. Bakit? Meron pa rin siyang dalawang option. Probation. Agricultural and penal farm. Why? Kasi, kapag siya ay pumasok doon sa tinatawag na probation, okay, probation again becomes a right of the child. Okay. Ngayon, kapag yung bata ay, ang kaso niya ay less than 6 years and below, at first time offender siya, matik po yun, probation siya. Probation. Okay. So, instead na ilagay ka sa agricultural penal farm, saan ka dadalhin? Probation. Lalagay ka sa probation. Sino nga ulit nag-grant ng probation? Probation. Ay. Sino nag-grant ng probation? Corrections. Ha? Okay. Ang nag-grant ng probation
probation ay si court or si judge dapat. How about parol? Sino nag-grant ng parol? Executive. President? Pardon pala yun. Pardon ng kay President. Pardon pala yun. Si parol? Correction officer. For the part BPP. Board of Pardons and Parole. How about amnesty? President. How about reprieve? President. Reprieve. Ay, yung ano. Isususpend. O hindi tutuloy yung kaso pagpatay. President. Pa rin. How about commutation of sentence? President. Pa rin. Okay, so take note na si probation, hindi po siya part ng executive clemency kasi ang nag-grant ng probation Court. ay si Court. Okay, so probation as alternative for imprisonment Imprisonment. if qualified. Okay. Kahit sabihin natin right nyo yung probation, kapag hindi naman siya qualified, therefore, saan siya dadalhin? Saan siya dadalhin? Ayan, agricultural, penal, farm. Kapag tapos na niyang iserve yung kanyang sentensya sa agricultural, penal, farm, may kaso pa siya? Meron ba siyang criminal record? Meron na kaso, above na siya eh. Meron Adult na siya nun eh. criminal record. Bakit kasi lumagi na siya sa loob ng penal institution? Hindi na siya cover ng rights na nai-enjoy ng bata. Bakit kasi lumabas na siya ng YRC na Adult. na siya. Diba? Take note Tumanda na siya. pwede siya mag-stay doon ng 21. Oh. Makukonsider pa ba natin yun na minor? Hindi na. Therefore, pag lumabas siya ng kulungan sa loob ng YRs ng agricultural penal farm, therefore, meron na po siyang criminal record. Okay, so yan na yung end part ng ating discussion. Nakuha? Nagets? Okay, so next Ano week, daw